partner sa buong Kapuluan. It is now 15 minutes after 8 in the morning. Yes. Good morning. Good morning. Good morning, Jim. Good morning, Lindsay. Good morning, Philippines. How are you? I'm good. How about you? Yeah, I'm doing well. Yeah, same old. Same old! Same old. Mali! Ano mali? Same old. Same old! Ayun. Uy, welcome po sa Live ng Liha, mga panggako mahal ka baby ko. Kamusta naman po kayo? Sana po naku, kahit papaano po meron po kayong ma-comment sa ating problema ngayon ni Randy. Partner, ang hirap niyan ha, nung problema niya. But before that, ito, sabihin muna natin, yung text line po namin, pwede kayo mag-react dito. Kung meron po kayong extra load, i-text nyo po kami, 0945 367 87 92. Perfect. And of course, nandyan din po ang ating Facebook page, facebook.com/EnergyFM1067. At sa ating TikTok, Energy FM 1067. Ito na nga, partner, ang hirap lang nung pinagdadaanan ni Randy, no? Iba si Randy. Si Randy na madalas ma-reject, Yes. madalas masiko sa gabi. At ang ano dito sila ay may anak na, no, partner, no? Dalawa. At dalawa na anak nila. Yes. At itong misis niya ay maganda ang trabaho. Siya ay nasa barko, no? Sa barko. Ang tawag sa kanya ay Anong tawag? Si women. nakakainis, Jim. Okay, di ba? Nakakainis. Tapos, mahirap ang trabaho niya, naintindihan ko naman yung part niyan. Pero, syempre, ito ay nagbabakasyon siya, no? May isang buwan. Oo, isang buwan na daw mahigit. Tapos, at yun nga, parang sa tuwing, alam mo na yun, partner, kapag halimbawa mag-asawa kayo, tapos syempre, nagkalayo kayo ng matagal na panahon, di syempre, meron talagang maghahanap at ang tawag yan, sabik. Oo, at uhaw. Uhaw talaga. Dahil na nakalipas, di ba, tag-araw, tag-init. Ngayon, syempre, tag-ulan na. Ay, nako, yan ang pinakamahirap. Kaya isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nangangaliwa si Mister. Hoy! Grabe ka naman, pangangaliwa agad. Ang tanong niya ay, ang tanong ng ating letter sender ay, Paano daw ba maibabalik yung dati nilang, not the exact words, partner, pero ano daw ba yung mga dapat niyang sabihin? Ano ba dapat niyang gawin para mabago yung state of mind ng kanyang asawa? Because ayaw nga talaga siyang pagbigyan kapag kumakalabit siya sa gabi. Lamig-lamig Yan ang hirap doon. Bakit hindi siya nagpapakalabit? Ano ba ang nagiging problema? Yan ang gusto kong, para sa mga kalalakihan na maraming tanong sa isipan nila, may mga asawa, may mga jowa, bakit hindi mapagbigyan? Anong nagiging rason? Bigyan mo ako ng magandang eksplanasyon. Alam mo, partner, dati hindi ako naniniwala na kapag pagod ka, hindi mo kaya talaga or hindi mo gusto. Pero ako kasi sa experience ko, iba yung pagod. Well, iba naman yung sitwasyon ko. Pero I can only speak on behalf of the women na meron tulad na sitwasyon ko. Pag pagod talaga, partner, minsan makakatulugan mo na lang talaga. Naiintindihan namin yan. Nirerespeto namin yung syempre, hirap, tulad mo, ikaw ay nag-aalaga at may bata pa kayo. Nagtatrabaho pa. Naiintindihan namin yan. Pero sa bakasyon kasi, partner, when you say vacation, nandito para maglaan ka, para magpahinga. Quality time. Quality time, bumawi sa iyong asawa at pamilya na magkaroon kayo ng time sa isa't isa, no? True. Pero ang pinag-iisipan ko kasi mabuti dito kung bakit hindi mapagbigyan. Diba? Alam mo, isang beses okay, ma-reject ka isang beses, respetuhin nyo yun. Kasi normal yan. Pagod naman pagod talaga. Galing biyahe. Tapos, diba, daming dalang mga bagahe, daming dalang mga uwi. Ang daming travel, ang daming pinagdaanan. Tapos, stress pa sa trabaho. Naiintindihan natin. Pero bakit, doon ako nayayamot kung bakit hindi isang beses, buti nga, kinakalabit pa kayo Diba? Kasi pag hindi ko... Grabe naman sa buti nga, kinakalabit hindi kasi, pag hindi ko makalabit yan, magtanong ka na. Mag-isip ka na. Diba? Magtaka ka na. Kaya naawa ko doon kay letter sender na, alam mo Brad, walang pagkakamali sa'yo. Wala. Normal yan. Kasi, syempre, asawa mo naman yan Totoo. Ang hindi ko maintindihan tong babaeng to. Kung bakit hindi Huwag siya... ka nagagalit. Hindi man lang mapagbigyan isang beses. Siyempre, ikaw ba naman, mawalan ka ng... Yung isang linggo nga na walang chorba, nakakamiss din yan. Diba? Ilang bang years ang contract niyan sa barko? Mahigit, mahigit kumulang isang taon na nawala yung kanyang asawa. Tingnan mo. Alam mo, sa part ng babae, na babaeng pagod kung gusto namin din. Yun nga lang, naunahan kami ng pagod ng antok, ng anong oras ba kayo napapagod?
Oh, hindi, yung time na mag-feel niyo yung pagod kayo, gabi, di ba? Siyempre, gabi. O di gawin mo ng umaga, tanghali, pwede naman yan eh. O, paano kung may trabaho din? Hindi, di ba, nagbakasyon ka eh. Bakasyon naman kayo eh. Ito, para sa letter sender natin. O, pwede, may pagkakataon naman sa umaga, tanghali, o pagkatapos yung mag-almusal, o pwede yung pagkatapos ng tanghalian. Totoo. Pero, kaya naisip ko, baka may lalaki itong asawa ng letter sender. Grabe ka naman. Sumasampa rin sa iba. Baka. Grabe ka naman. Hindi mapagbigyan sa isang beses. Yun lang ba ang dahilan? Yun ang nakikita ko. Kasi ano ba naman yung mag-asawa naman kayo? Kahit minsan naman, hindi mo ba na-miss yun? Kahit ano lang, sundot-sundot. Sundot-sundot! Sundot! Ibig sabihin ni Maring Lindsay, sundot-sundot. O, sa isang buwan na bakasyon ninyo, o sa isang linggo, may isang beses kayo. Or ano lang, yung lambing-lambingan lang ba? Oo. Hindi mo kailangan, minsan nila mo, partner, bago ka mapunta dun sa intimate moment ninyo, to the point na talagang masasatisfy niyo yung urges ninyo. Minsan nakakasatisfy na rin, partner, yung malambing lang kayo sa isa't isa, yung magyakapan lang kayo. Tapos magka-holding hands lang kayo ng malala. Ganun eh. Kaso yung alam mo kung ako yung lalaki, at tinalikuran ako, kinakalabit ko, ayun lang. malaking kapastusan yan. Ang sakit sa amin pagkalalaki yung ganun. Kaya hindi namin maiwasan naman. Babae na lang. Hoy! Ganap sa Hindi bar, tama yun! Pumunta dyan sa mga lugar na magkanong... Hindi tama yun, Jimbo. Kaya minsan kinakausap ko si paring Hepe, recto eh. Bakit si Hepe? Dyan ako nag-ano minsan. Nag-open. Nag-open na pare. Alam mo, minsan talaga hindi natin kaya. Ba't ganun? Oo. Kabastos-bastos ba ako? Ba't tinatalikuran ako? Ano sabi ni Hepe? Sabi niya, dadaling kita kung saan gusto mo. Gano'n. Si Hepe. Meron kami kasing ano. Kaibigan mo akong malala, dadalhin kita sa langit. Gusto mo ba? Meron kaming kaibigan na ang tawag namin dito ay taga-bigay ng advice sa amin. Bukod kay Hepe yun ha. Ang pangalan niya ay si Jeannie. Sabi na nga ba? Alam mo, masasampal kita. Si Jeannie, kapatid ni Jenny. Kilala ko yan. Yun yan. Alam ko yan. Alam mo, sabi niya sa akin, lahat gagawin niya. Sabi ko, okay. O di ba sabi niya, dapat hindi tumatanggi pag minsan lang pagbigyan na naman lang, di ba? Yung kinakalabit eh. O di ano ba naman yung kahit iba may kilala ka kahit pagod eh. Oo, di ba? Kahit pagod. Kahit Ilalaban natin yan kahit pagod. Diyos ko, lahat talaga, buong sulok ng kama, iikuti natin. Di ba ganun kasabi kasi isang taon na wala eh. Oo. Tapos ganun. Ilalaban ko yan, Mare, yan, kapag ganyan. Tapos, iba kaya yung feeling kapag alam mong gustong-gusto ka ng partner mo? Yung miss na miss ka niya kaya? Yan, tama. Di ba? Laban malala yan. World War III yan. Tsaka talaga partner, ito malapit dito. Amuyin ka niya, syempre hindi, amoy ka. Anong aamoy-amoyin? Syempre, di ba, wala siyang kasama, di ba, yung mga anak nag-aalaga, laging naamoy niya, unan mo. Diba? Syempre, namimiss ka eh. Totoo. Video call lang kayo. Picture mo, yung titingnan lang. Syempre, ganun man nabik ang mga lalaki, inaamoy, talagang tapos yakapin ka. Totoo. Super sweet yan. Tapos Tapos di mo pagbibigyan, buwisit. Oh, di ba? Hindi ganun. Galit na galit, Jim, ah. Alam mo, masakit sa... Pero totoo naman. Sakit sa damdamin ng lalaki yan. This goes to show na very vital yan sa marriage, no? Oo. Hindi ko sinasabi na yan lang yung number one na pinaka-importante. Ang sinasabi ko is that one of the boxes yan that you have to check kapag kayo po ay married na. Yes. Kailangan, kasi may pangangailangan yung babae at lalaki. Ito naman problema natin, partner, hindi lang ito encapsulated sa lalaki lang May mga babae din naman na hindi rin pinagbibigyan ng asawa nilang lalaki na mister nila. Totoo. Na tipong alam mo yun, sila yung babae yung kumakalabit, pero yung mister yung umaayaw. Totoo yan. Na hindi mo rin malaman kung bakit. Of course, it's another story, it's another problem. Pero, ayun nga, malaking bagay po yung intimacy sa pagsasama. At saka, ang pinaka-importante dito, buti, di ba may ganito pang pagkakataon. Alam mo, isa sa nagpapatagal ng relasyon yan eh. Oo. Yung magkaroon kayo ng sweet moments. Oh, alam mo totoo yun? yan, intimate moments. Yung pagkakakalabit na ganyan, ibig sabihin, napaka-loyal sa'yo niyan. Hindi ever pang kumalabit sa iba yan. Di lahat. Naintindihan ko yan. Oo. Well, pero yun yan lang, di ba? Pag biglang hindi mo na pagbigyan, syempre ikaw ba naman eh. So para wala pinakaiba pag birthday mo, hihipan mo yung cake. Ay, yung kandila. Candle. Yung candle, Tapos di ba, bigla mong hindi namatay, parang wow, ano ba yun? Sakit. Ang sakit sa hindi nga ba yung candle at saka birthday dito sa problema natin? Hindi, parang yun ang sample. Ano ba? Ang sakit ganun, kasakit yung kumbaga excited ka nang i-blow yung cake. Oo. Ikaw hindi ka ba excited na i-blow yung cake?
Oo naman. O, di ba? Ganon. Yung Tapos, candle kasi, hindi yung cake. yung candle Oo. na may sa ibabaw ng icing. Yung cupcake natin. Ayun, yung ganon. Di ba parang, tapos biglang wala. Okay, Diba? parang binating happy birthday. Happy birthday, tapos Di na. ba? Sakit sa pakiramdam nun. Sana naman na, Ano daw nga yung kailangan niyang gawin? Kailangan sabihin para mabago yung state of mind ng kanyang asawa. ang sakit kasi sa part na, ako bilang, sa sarili ko Oo. na magsasabi ko, ba't di mo ko pinabibigyan? Ano ako ma-pride ako Oo. Kapag di mo ko pinibigyan, buwisit ka ha, ayaw mo ha. O di... Anong gagawin mo? Tutulog ko na lang. We! Oo nga. Tapos managinip lang ako kasama kita. Parang ganun. Sasampalin kita, Jim. Hindi, seryoso. Umayos ka na mga sagutan mo. Ang Hindi, daming nakikinig sa'yo dito sa labas. Hindi, makinig kayo seryoso. Tandaan nyo lagi to. Ano na lang, both sides, no, sa babae at lalaki, no, na sana kapag may ganyang pagkakataon, wag yung tatalikuran. Grasya yan. Totoo naman. 'Di ba? Yan ang isa sa nagpapainit at nagpapatagal ng relasyon. Totoo. Kaya maraming lalaking manloloko dahil sa inyo eh. Hindi, mga lalaki yan manluloko talaga, meron na wala. Tigilan mo ako. Hindi na nga gagastos tapos. Tigilan Ayaw mo niyo ako, pa pagbigyan. Jim. Ito, kailangan mong gawin. Kausapin mo yung misis mo ng malalang malala. Paano As in, heart to heart. hindi, bigyan mo ko ng magandang sasabihin if ever. Ito ha, tingnan Sige, natin bigyan mo. ha. Ito, bigyan natin. Sige, Kunwari tayo yung mag-asawa. Sige. Ha? Tapos ito, kakalapitin kita ngayon ha. Wait lang. Hindi ako nga yung makikipag-usap eh. Ay, hindi, kalabitan. Kala ko kalabitan yung Ang gulo mo! Sige, ikaw may kusa. Sige. Ano bang problema natin? May problema ba tayo? Ba't ganyan ka? Ewan ko sa'yo. Ano ba? Minsan ka na nga lang magbakasyon dito, hindi mo pa ako mapagbigyan. Kinakalabit kita ba tayo mo pagbigyan? Ano ba meron? Mabantot ba ako? Hindi ka pa kasi nagtututbrush. Hindi rin, huwag kang mag-alala. Hindi ako hihinga. Gusto ko lang, na-miss kita, biri mo. Kahit na nasa malayong karagatan ka, iniisip pa rin kita. Tsaka nakakasawa yung video call. Tsaka ang sakit sa puson. Honey, pagbigyan mo na ako. Napapagod kasi ako. Alam mo, nakakapagod yung, alam mo yun, ginagawa ko dun sa barko. Tapos ilang araw na parang sama pa rin ang pakiramdam ko kahit anong gawin ko. Pinipilit ko na nga lang para sa mga bata eh. Sa bata lang? Sa akin, anong gusto mong gawin ko? Baka kapag hintay ka naman, di ba? Maghihintay na naman ako another 1 year para lang magkaroon tayo ng Bembangan 2.0? Hindi ko sinasabing ganun katagal, pero Oh. pagbigyan mo muna ako, 1 buwan pa lang naman. Ano ba naman yung wait for another 1 month pa? Aray ko. Sige na, honey. Hindi pa pwedeng ganun. Alam mo, syempre, ganun ako. Mahal na mahal kita. Alam mo ba, ito lang yung tanging pagkakataon na gusto ko iparamdam sa'yo na mahal kita. Ang puti mo, ang kinis. Bango pa nga. Di ba ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, wag mo utanggihan. Ang sakit nakakaano na pagkalalaki yan eh. Hindi sa ganun. Hindi kita tinatanggihan. Ang sinasabi ko lang, maghintay ka lang. Nahihiya ako sa tropa Napapagod ko. pa ako eh. Nahihiya ako. Sabihin sa akin, kamusta yung big night niyo ng mag-asawa? Sabihin ko, wala, nga. Ba't ang chismoso ng ng tropa mo? Hindi kasi alam ng mga tropa yan eh. Ba't mo kinikwento sa kanila? Hindi ko kinakwento. Sinasend ko lang yung link. Mali! Mali! Hindi, joke lang. Hindi, ito mga panggano. Sana naman, sana maayos yan. Gusto ko lang i-express yung side ng lalaki na iba yung impact sa amin kapag hindi ka nang pagbigyan. Totoo naman. At kung isang beses maintindihan, pero kung ilang beses na napangakalabit, parang kalabisan, parang ang dating namin, parang nakikiusap kami, sige na pagbigyan mo kami. Nagmamakaawa. Tsaka 'di ba, ang ganyang pagkakataon ay pure love. 'Di ba? Binibigay natin ang lahat. Kasi na-miss natin isa't isa. Totoo nga naman. Ako, sa akin lang, mag-usap kayo ng malalang malala. Kasi, yan very important na aspeto yan sa pagiging mag-asawa ninyong dalawa. Para if ever na meron kang pagkukulang, ma-open mo sa kanya or ma-open niya sa'yo kung ano ba yung mga kailangan niya, kung ano yung gusto niya, dapat open ang communication ninyo. Yes. Lalo na, partner, LDR sila for Oo. ilang months. Tapos, hindi magtatagal, aalis na naman siya dahil ganun yung trabaho niya. So, dapat, di ba, LDR kayo, open yung communication Yeah. ninyo. Lagi kayong, alam mo yon, nag-uusap, nagkakaintindihan. Kasi dyan nagsisimula yung mga maliliit na problema eh. Oo. Na kapag pinagpatong-patong mo, pag kinolekta mo, lumalaki, baka mamaya kung saan pa mapunta yung
hindi ninyo pagkakaunawaan. At saka yung bakasyon na hiningi mo, 'di ba? Syempre, expected ng asawa mo yan na teka, may quality time. Andiyan na lahat eh. Isang buwan yan eh. So sana pagbigyan mo naman na kung ano man yung gusto. paano kung hindi talaga siya pinagbigyan? Eh, di- Tapos papaalis na. Anong matik na yon? Hindi, respetuhin na lang siguro. Kung halimbawa, 2 buwan yung bakasyon, tapos 2 buwan walang nangyari sa kanila. Ay, anak na... Matik yun, partner. May ano yan, Something may something yun. yan. Oo. Oo. Hindi pa pwede. Kung ako sa gumanti ka, hindi kumuha ka rin sa iba. Hoy! Ganun gawin mo, di para quits, di ba? Diba? Pero if ever na mangyari nga yun, ay may problema. May problema. At siguro dapat dito alamin mo. Alamin mo. Alamin mo. Mag-imbestiga ka. Tapos pag nalaman mo, di gumanti ka. Hoy! Hindi! Ganun ang laban. Kapag nalaman mo, doon ka nagagawa ng paraan. Doon mo na, 'di ba? Parang time for you kung ano bang dapat mong gawin bilang asawa, bilang mister. Yes. 'Di ba? At ano nga, syempre, ano yan, siguro hindi man nangyari to, nagkaroon ng problema kayo, maayos yan. At susunod yan, baka hindi lang 1 buwan ng pahinga niya, baka yung bakasyon ay 2 months na. At 3 months, 3 depende. months, ganyan. Okay. Mahirap yung pinagdadaanan ni Oo. Randy, pero we wish you well. At siguro mas inano ko lang din yung side din ng ating babae na asawa mo na siguro baka mas inilaan niya yung bakasyon na yun para sa mga anak nila. Pero syempre, tulad na sinabi mo, ba't sa mga anak lang? Amoy-amoy ka lang muna. Oo. Ay, nako, sa lahat po ng mga nasa radyo po, magtutugtugan na po muna tayo, ha? At syempre naman, sa mga nasa digital space po natin, magkakwentuhan pa tayo doon. But for now, syempre, thank you very much sa pagtutok at pagantabay sa aming dalawa ni Jimbo kanina pang 4:00 ng umaga. At huwag niyo kakalimutan, susunod na po maya-maya lamang si Sheena! At syempre naman, nakasama niyo po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lises DJ, ako po si Jimbo. At tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, Sabihin mo, Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo.